God is good all the time. Pag kayo po ay nanghihina na, pag kayo po ay nawawala na ng gana, pag kayo ay nawawala na ng pag-asa, kung kayo man ay naiinis, nagagalit, nalilito o naliligaw sa buhay, huwag niyong kakalimutan ang katotohanan na iyon. That God is good all the time. And all the time, God is good. Sapat palagi ang grasya ng Diyos. Ano man ang naiisip mong problema ngayon, ano man ang pinagdadaanan mong pagsubok, yan ang araw-araw mong pasalamatan sa Diyos. That God is good all the time. Hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinapabayaan, basta't manalig ka lang sa Kanya. May tanong po ako sa inyo. Imagine niyo po ito, isipin niyo po ito. Halimbawa, isang araw po kayo ay naglalakad. Pero sa inyong paglalakad, may naramdaman kayong tumama sa inyong paa. At pagkakita niyo po, dumudugo ang inyong paa. Yun pala, tinamaan kayo ng isang bala. May nagpaputok ng baril. Ang tanong ko sa inyo, ano ang gagawin ninyo pag tinamaan kayo ng bala? Ano ang gagawin mo pag binaril ka? Diba, agad-agad hihingi ka ng tulong. Diba, agad-agad pupunta ka sa hospital. Diba, agad-agad ikaw ay magpapagamot. Diba, agad-agad gusto mong maalis yung bala sa iyong paa. Dahil kung hindi ka agad-agad na pumunta sa hospital, magpapagamot, kung mananatili yung bala sa iyong paa, ano mangyayari sa inyo? Di po ba kayo ay mamamatay? Amen? Meron po bang tao na pag nasaktan siya, tinamaan siya ng bala, tatanong pa kaya niya, sinong namaril sa akin? Sinong bumaril? Meron kayang tao na pag tinamaan siya ng bala, hihinto siya, mag-iisip, itatanong, bakit ako binaril? Bakit ako? Ano yung kasalanan ko? Maaaring pagkatapos na lang, doon niya itatanong yon. Pero pag nasaktan ng isang tao, pag tinamaan ka, pag nasugat ka, ano ang priority mo? Ano ang uunahin mo? Yung magpagaling ka. Yung maghilom ang iyong sugat. Pero hindi ba? Yan yung kahinaan ng napakarami sa atin. Ang ano? Pag nasaktan, palaging iniisip, pinapansin yung sugat. Saan tayo madalas nasasaktan? Yung ginagawa ng ibang tao sa atin. Pero tignan niyo po, imbis na naisin natin na gumaan ang ating pakiramdam, na magkaroon tayo ng kapayapaan, we always dwell on our pains and hurt. Palagi nating iniisip, palagi tayong nananatili sa ating galit at sakit ng loob. Halimbawa, pag ikaw ay chinichismis ng ibang tao, agad iniisip mo, bakit ako? Anong ginawa ko sa kanila? Ang buti-buti ko naman dito sa aking kapitbahay. Ano kayang ginawa ko sa kanya? O kaya naman, pag ikaw ay pinagtaksila ng iyong asawa, di ba? Iniiyak mo yun. Nadidepress ka, nagkukulong ka sa iyong kwarto. Tinatanong mo, kahit na sa pagdarasal, bakit Lord? Ano pa ba ang kulang na ginawa ko? Hindi pa ba ako sapat? Bakit ako pinagpalit ng aking asawa? Saan ako nagkulang? Di po ba ganyan? O kaya naman, pag hindi ka pinautang, sumasakit ang iyong loob. Nag-uumpisa kang mangwenta. Hindi ba niya alam nung siya yung nangutang? Nagpahiram ako. Hindi na lang niya maalala yung aking mga ginawa para sa kanya. Naghihiram lang ako. Ang sama-sama niya. Pero maiiwasan natin yung sakit. Hindi po ba? Kung kakausapin lang natin agad ang mga taong ito. Sino talaga ang nakakasakit sa atin? Ang ibang tao o tayo? Tandaan niyo po ito. You will never get hurt unless you decide to be hurt.
Hindi ka masasaktan kung hindi mo hinahayaan ang iyong sarili na masaktan. Tandaan niyo po, ang barko, ang bangka, hindi lulubog yan kung walang butas. Amen? Bakit lumubog? Dahil pinasukan ng tubig ang bangka, ang barko. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nadidepress? Bakit ka nalulumbay? Dahil hinahayaan mo na pumasok yung masamang salita ng ibang tao sa iyo. Dahil nagpa-apekto ka sa kanila. Napakaganda ng turo ng ating Panginoon sa atin ngayon. Sabi niya, kung may nagawa mang pagkakasala o kasalanan, kung nasaktan ka man ng iyong kapatid, ano ang unang-unang dapat gawin natin? Lapitan natin yung taong yun, yung ating kapatid, at tayo lang dalawa ang mag-usap. Ipakita mo, ipaliwanag mo, kausapin mo kung paano kanya nasaktan. Talk privately. Show to your brothers, to your sisters, to your friends, to your relatives, or to whomever that person is. How did they hurt you? Talk it out. Pero kung hindi daw siya nakinig sa iyo, anong turo ng ating Panginoon? Magsama ka ng isa, dalawa, tatlo, na kaibigan mo, kaibigan niya, kapamilya, kayo muna. Small group. Nagsasama ka ng ibang tao, hindi para kampihan ka. Nagsasama ka ng ibang tao, para saan? Para maging testigo, para maging saksi. Nandoon sila para tulungan kayong dalawa na magkaayos kayo. Hindi para magkaroon ng sangga-sangga. Hindi para lumaki yung inyong pinag-uusapan, yung inyong away. Nagsasama ka ng ibang tao, para saan? Dahil ang nais mo, maayos kayo sa inyong hidwaan, sa inyong away. Pero, sabi ng ating Panginoon, kung hindi pa rin daw umubra ito, kung hindi pa rin nagtagumpay, nagbago itong tao, nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang pagkakasala, tinutuloy pa rin niya yung kanyang ginagawa na nakakasakit sa iyo, anong kailangan mo nang gawin? Dalhin mo na yung taong yon sa simbahan. Ibig sabihin, yung komunidad, kailangan tumulong na. Siyempre, hindi ba mahihiya yung tao? Ang dami ng mga tao na kumakausap sa kanya. Sigurado, mahihiya na siya sa kanyang sarili. Pinapanalangin na sana doon magbagong loob na ang taong ito, na magkaayos na ang dalawang nag-aaway. Pero minsan, di ba, mayroong mga tao matitigas ang ulo. Mayroong mga tao matitigas ang puso. Pag hindi pa rin umubra, kinausap ang tao ng pari, ng simbahan, ano ang sabi ng ating Panginoon? Treat that person as a Gentile or tax collector. Ano pong ibig sabihin nun? Huwag ka nang makikisalamuha sa taong iyon. Father, hindi ba napakarahas noon? Nasaan yung pag-ibig? Nasaan yung pagmamahal? Bakit kailangan natin siyang ihiwalay? Bakit natin siya kailangan iwasan? Kailangan nating tandaan, hindi po ba? Kamukha po sa prutas o sa gulay, pag sira ang isa, pag nilapit mo doon sa iba, di ba kakalat yung sira? Ginawa na natin ang lahat Kinausap mo na privately, nagsama ka na ng mga kaibigan, dinala mo na nga sa simbahan, hindi pa rin nagbago. Aanuhin mo na paulit-ulit mo na kakausapin ng taong yan. Ang problema nga, matigas ang ulo, matigas ang puso. Kung lalapitan mo pa siya, baka maawa ka pa sa kanyang masamang ugali. Hindi po ba? Kaya ang huling habilin ng ating Panginoon dito, ano sabi niya? Lumayo ka sa kanya. Hindi masama ang paglayo sa mga masasamang tao. Amen? But be sure, bago po kayo dumistansya sa kanila, ginawa niyo muna itong 3 hakbang. Tanungin niyo ang inyong sarili. Kinausap ko na ba siya? Kaming dalawa. Pangalawa, nagsama na ba ako ng mga tunay na kaibigan, mga kamag-anak? Kami-kami ayusin namin ang aming hidwaan. Pangatlo, dinala ko na ba sa simbahan? Huwag mong itataboy ang isang tao kung hindi mo ginawa ang 3 bagay na ito. Napakaganda. Natapos ang Ebanghelyo,
dito sa turo ng ating Panginoon. Ano po? Sabi niya, pag ang dalawa, tatlo, nagsasama-sama, nananalangin, wala akong bagay na hindi ipagkakaloob sa inyo. Whenever there are 2 or 3 gathered in my name, I will give them whatever they pray for. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang nagdarasal ng sama-sama. At napakaganda na tinapos ng ating Panginoon ang kanyang turo sa pag-aayos dito tungkol sa panalangin. Ibig sabihin, pagkatapos mo ng ginawa lahat na makakaya mo, ang huling dapat mong gawin ay magdasal. Amen? At magdasal ka, magsama ka ng iba. Ibig sabihin, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon, meron bang taong matigas ang ulo? Meron bang tao na matigas ang puso? Magsama-sama kayo. Ipagdasal nyo ang taong iyon. Walang ibang makakapagbago ng kanyang isip, ng kanyang puso, kung hindi ang Espiritu ng Diyos. Amen? Gather together to pray for that person because prayer can change persons and situations. Amen? Kung hindi man nagbabago yung tao, yung sitwasyon, ano ang ginagawa ng panalangin? Tayo mga nagdadasal at nananalangin, tayo ang binabago niya. 2 bagay ang dapat iwasan natin pag kinakausap natin ang isang tao. 2 bagay ang kailangan nating iwasan din pag meron tayong galit sa isang tao. Ano po yun? Una, do not make the mistake of publicly presenting the mistake of a person. Wag niya pong ipopost sa social media, sa Facebook, yung pagkakasala ng isang tao. Bakit? Kasi mapapahiya siya. Kung napahiya niya kayo, wag niyong ibabalik yung kanyang ginawa sa pamamagitan ng social media. Lalong lalaki po ang butas. Lalong lalaki ang hidwaan. Hindi po maganda at hindi nakakatulong yun. Ano ang sabi ng Panginoon? Kayong dalawa privately. At mas ma-appreciate po ng taong yon. Bakit? Kasi madalas tayo, di po ba? Hindi naman tayo aware doon sa nagagawa natin sa ibang tao eh. Huwag niyo pong iisipin na ang isang tao, intentional niyang ginagawa ang kasamaan. Marami sa mga masama o kasalanan ng ating ginagawa, hindi natin sinasadya. Kaya nga pag kinausap mo yung tao, yan yung unang-unang pangungusap na lumalabas sa kanya, pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Hindi ako conscious, hindi ako aware. Yan po yung una. Huwag niyo pong ipapahiya ang tao sa publiko. Unahin yung kausapin yung tao. Huwag niyong uunahin na sabihin ang kanyang pagkakasala sa mga kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak, pati sa mga tao hindi nakakaalam, nakakakilala sa kanya. Siya muna. Pero pangalawa, iwasan din natin na kung tayo man ay mag-uusap, ay yung magsigawan. Amen? Shouting has never solved anything. Remember that. I will repeat that. Shouting has never solved anything. Meron pong isang kwento napakaganda. Totoo po ito. Sa Solomon Island, dahil ang mga nakatira po doon, mga katutubo, wala po silang mga instrumento, wala po silang mga gamit. No? Hindi kamukha natin, mga modernong tao, meron tayong mga lagari, meron tayong mga pako, meron tayong mga martilyo. Pero sila, dahil wala po silang gamit, anong ginagawa nila? Pag gusto po nilang pumutol lang isang puno. Ang kwento po nakita ng mga scientifico. Itong mga tao sa Solomon Island, mga katutubo, pupuntahan nilang puno na gusto nilang putulin. Papalibutan nila at sisigawan daw po nila yung punong yon ng isang buwan. Araw-araw, pupuntahan nila yung puno, sisigawan nila. Sabay-sabay sila, lahat po, nung nandun sa baryo, dun sa village, sinisigawan nila yung puno. At alam niyo po kung anong epekto. Pagkatapos po ng isang buwan, nakita niyo po yung puno na sinigawan nila, natuyo, namatay. Bakit po natuyo, namatay? Yung negative energy na galing po
sa pagsisigaw. Pinatay niya yung puno. Kaya kahit na wala po silang lagari, wala silang maso o anumang gamit nating mga modernong tao, ang gagawin lang nila, itutulak nila, babagsak na po yung puno. Napakaganda pong paalaala, no? Huwag po kayong maninigaw. Kayo nga po mga misis dyan na nanonood, tignan nyo nga yung mga mister nyo. Baka nangingitim na yan, ha? Sa kakasigaw nyo sa kanila. Amen? Shouting has never solved anything. But the question is, why do people shout at each other? Bakit nagsisigawan ang mga tao? Kasi, ang dahilan, lumayo na ang kanilang loob sa bawat isa. Lumayo na ang puso nila sa bawat isa. Lumayo na ang kanilang kaluluwa sa bawat isa. Kasi, kung malapit ang inyong puso, hindi naman kayo kailangan magsigawan. Kung malapit ang inyong loob sa bawat isa, minsan nga, hindi na kailangan ang salita para magkaintindihan. Remember also, my dear friends, that honey attracts more ants than vinegar. Mas maraming napapalapit ang matamis kesa sa maasim. Bantayan nyo ang inyong pananalita. Kung kayo man ay mag-uusap, sana maging matamis, mabuti ang iyong pagsasalita para agad kayong magkaayos, maging mabuti ang inyong ugnayan at relasyon. Pero kung mananatiling matigas ang ulo ng isang tao, kung mananatiling matigas ang puso ng taong nakasakit sa iyo, nung kailangan gawin, lumayo-layo ka muna sa kanya. Dahil kung mananatili ka sa kanya, lalo ka lang niyang sasaktan at susugatan. At habang nakalayo ka sa kanya, anong magandang gawin? Magsama ka ng ibang tao. Pray for that person. Make him or her your special intention. Praying to the Lord, interceding, asking the Holy Spirit to change the mind and the heart of that person. Tandaan niyo, walang imposible sa Diyos. Sino ang taong nakasakit sa iyo? Kinausap mo na ba siya? Nagpatulong ka na ba sa iba? Lumapit na ba kayo sa simbahan? At pinakamagandang tanong, pinagdasal mo na ba ang taong yan? Kung meron kang pagmamahal, tandaan niyo ito, walang bagay, walang tao na hindi mapagbabago ng ating pagmamahal. May the love of God transform evil hearts, hot-headed people, sinful people. Yan po ang ating ipagdasal sa misang ito para tayo din ay magkaroon ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen.